guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay samahan niyo ako at mag-a-assemble ako ng mga pinrint ko na ginawa kong layout sa mga clients ko. So meron akong mga naging clients na kapag pinrint na nila yung layouts na binigay ko sa kanila ay nagkakaroon daw sila ng problema doon sa second and third layout. So ang ginagawa ko para may pakita ko sa kanila na tama yung sukat or yung alignment ng layouts na ginawa ko ay nagsasample printing ako. And of course, kinakat ko yun para may pakita ko sa kanila mismo na tama at sakto yung print ng back-to-back or yung layout ng back-to-back para sa sliding invitation. So, meron ako ditong 4 na sample. So, ito yung mga samples ko and nakat ko na sila kasi pinakita ko sa kanila mismo na sakto yung sa likod. So, ito, meron ako ditong sky blue. Meron ako ditong dusty blue. Ito yung dark blue with blush pink. And meron din ako ditong peach. So, papakita ko sa inyo yung likod niya. Ganito yung likuran niya. Ayan. So, as in, nakapasok talaga lahat ng details. Ayan, lahat ng details dito sa printouts. Ayan. So, kung magtataka kayo kung bakit ito. So, kung magtataka kayo kung bakit meron ako ditong lampas, meron talaga akong nilagay dyan na lampas dahil yan sa margin of error. And of course, para hindi makita, kasi di ba pagtatakpan natin yan, para hindi kaagad makita na color white kaagad dito. So, hindi na ako naglagay dito ng background or colored background tulad nito para hindi na tayo mag-aksaya ng ink. So, yun yung purpose nun. And, ayan, nakapasok talaga siya dito. So, yun yung purpose niya kung bakit meron ako laging lampas dyan. So, yung mga clients ko na iba, nagtataka sila kapag nagpiprint na, hindi daw pantay yung pagkakaprint or yung pagkaka-alignment ng kanilang layouts. Kung nag-avail na kayo ng layouts ko, hindi talaga siya pantay dahil dito sa likod, sinosobrahan ko talaga siya. Bakit? Dahil kapag kinat na natin dito or ginupit na natin dito talaga ako sa may harap. Ayan, dito sa may harap talaga ako, dumidepende kapag cutting. Why? Kasi kapag yung sa likod, yung pinagbasehan natin ng cutting, merong lalabas na white dito. So, yung print talaga dito sa likod is may lampas yan. Kahit yung nakat na dito, meron talagang lampas yan. Para hindi lalabas yung white lining dito. So, as in full na printed, yung kasama dito sa ating third layout. So, sa mga future clients ko dyan, alam nyo na yung dahilan kung bakit ganun nga ba yung layouts kapag na-print nyo na siya. Ayan. So, yun talaga yung pinaka-reason kung bakit merong lampas yung likod ng layout. So, of course, hindi naman natin mabubuo ito kung wala yung ating first layout or yung sa ating pinaka-front. So, nag-print na din ako. So, ito na siya. Ayan. Ito yung sa peach. Ito yung sa dark blue with blush pink. And, ito naman yung sa dusty blue. Ayan. Ito yung sa dusty blue. Oh, sorry, baliktad. Ito yung sa dusty blue. Ayan, ito yung sa dusty blue. And of course, ito naman yung sa light blue. So, ikakat ko lang ito and of course, ilalagay ko itong kanilang mga partner dito. So, samahan nyo ko at i-assemble natin itong mga to kesa naman na nakatenga lang na nakaganito. So, i-assemble natin. But before natin i-assemble, ipakita ko muna sa inyo yung mga nagawa ko na din na mga sliding invitations. So, ito yung mga nagawa ko na sliding invitations. So, ito, umpisahan ko muna dito. Ito yung pinakauna na pinakita ko sa inyo na sliding invitation. So, ito yung ginamit ko na sample doon sa tutorial kung paano mag-assemble ng sliding invitation. So, medyo iba ito doon sa mga layouts na offer ko na ngayon. Kasi, meron akong naging client na gusto niya is parang nasa baba. Pero ito kasi pataas, so naiba na. Mula noon, ganun na yung ginagawa ko na layout. So, papakita ko lang sa inyo kung anong kanyang itsura. Ayan, so ganito siya. And then, pataas ito. Ayan. And then, ganito yung sa kanyang likod. Ayan. And then, papasok lang natin ulit na. Ayan. So, ito yung una kong ginawa. Next naman ay meron akong ito. So, nagsample din ako nitong Old Rose. So, sobrang ganda din nito. Ayan.
Ganito yung kanyang likod and ganito yung kanyang harap. So, lahat itong mga pinapakita ko sa inyo is in-avail talaga yung mga layouts nito. So, nag-sample print lang talaga ako. So, ganito naman yung kanyang loob. Ayan. Okay, so ito naman yung old rose. Next naman is another old rose, pero ito, gusto nila is yung picture mismo nila, yung gagamitin. So, ito naman siya. Ayan. And then, ito yung kanyang likuran. Tapos, paglalagyan na natin, of course, ganyan. Ayan. And then, ito naman, ito talaga, si ma'am nag-avail talaga siya sa akin ng printed invitation. So, ganitong-ganito mismo yung pinadala ko sa kanya. So, si ma'am ay taga Davao. So, thank you so much again. So, sila yung pinakaunang-unang ginawan ko ng sliding invitation. So, ito naman ay dusty blue yung motif. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Diyan, ganito yung kanyang baba. And ganito naman yung sa kanyang likuran. Ayan. So, ito naman ay dusty blue. And ito naman is yung color beige and gray. So, si ma'am nag-avail siya sa akin ng sample. So, gumawa ko ng sample na ganito and pinadala ko sa kanila. So, ito naman yung kanilang sliding invitation. Okay. And then, ganyan. And ito naman yung sa kanyang likuran. Ayan, so ito yung mga ginawa ko na sliding invitation. So ito yung mga available na meron na ako ngayon. So of course, para meron pa akong mga samples ng sliding invitation, ay i-assemble ko naman yung ibang motifs. So samahan nyo ko. At i-assemble na natin itong ating mga sliding invitations. So, ayan, kung sasabayan nyo ako, i-prepare nyo na din yung mga printouts nyo. And for today, gagamit lang ako ng scissors para i-cut ito. And then, meron din akong double-sided tape. Meron ako nitong corner puncher. And of course, itong aking metal ruler. And meron din ako nitong cutter. So, ito yung gagamitin kong cutter. Oops. Ito yung gagamitin kong cutter. And, of course, dapat meron din kayong nitong bride. Ayan. So, yung picture ng bride. So, ayan. Samahan nyo na ako and sabayan nyo na ako kung mag-assemble din kayo ng inyong sliding invitation. So, ang una kong gagawin is ikakat ko lang muna itong aking pinaka-front na layout. Parang natatagalan ako. So, gagamit na lang ako nitong cutter. Cutter ko na lang siya para mas mabilis. So, ayan, nakat ko na lahat. So, ang susunod na gagawin natin is, magkakat naman tayo dito sa may 9, which is, ito yung pagdadaanan ng bride kapag hihilain na natin yung ating insert dito. So, ayan, susundan lang natin yung line dito. So, ayan, nakat ko na lahat yung dito. Ang susunod na gagawin naman natin is, ipo-fold na natin dito, ito, and yung sa gitna.
So, ayan, na-fold ko na sila. Ang next na gagawin naman natin ay maglalagay na tayo ng double-sided tape dito and dito. Ayan. So, ang next naman is ididikit na natin or i-close na natin itong ating parang pinagka-envelope ng ating sliding invitation para mabuo na itong ating front and back. Ayan. So, yun. Sundan nyo na ako kung paano siya gawin. Ayan, so natupi ko na silang lahat. Na-assemble ko na ito. Isi-set aside ko muna ito dahil isusunod ko yung kanilang mga inserts. Ayan, so ang gagawin lang naman natin dyan sa inserts ay ito, optional lang naman ito. Kung ayaw ninyong gawin ang ganito, okay lang din. So ito yung corner puncher. Pero bago po i-corner puncher, ay tutupin ko muna sa gitna itong mga layouts. So, ayan, natupi ko na sila and i-corner puncher ko na. So, itong side lang naman i-corner puncher ko dito, dito, at dito. So, ang gagamitin ko ay yung 7mm. This one. Ito yung gagamitin ko, 7mm. So, ayan. Ready to assemble na tayo. So, kukunin na natin itong ating parang pinagka-envelope. And, yung mga bride natin, kukunin na din natin itong mga ito. So, yung mga ginupit natin kanina na mga ritaso, yung mga ganito, kakailanganin natin to. So, gugupit lang tayo dito ng mga 1 inch to 1/2 or 1 inch by 1/2. So, parang ganito, 1 inch, tapos, gugupit lang tayo ng ayan, mga ganito kalapad. Tapos, dito natin, ididikit yung bride and yung insert. Tapos, yun naman yung gagamitin natin para mag-slide sila dito sa ating sliding invitation. Ngayon naman ay i-assemble na natin. So, hanapin ko lang yung partner nito. So, ito yung aking sky blue. Sky blue or light blue. And, yung bride is, ito na lang gagamitin ko. So, titesting muna natin itong ating insert kung kakasya na ba siya dito sa ating envelope. Ayan. And, pasok naman siya. Kaya ilalagay na natin itong ating bride. Ayan, so na-assemble ko na yung aking sky blue or light blue. So, of course, susunod ko naman yung iba.
So, ayan, natapos ko nang i-assemble yung apat na sliding invitations na ginawan ko ng layout or in-avail ng mga clients ko. So, siguro makikita nyo sa video na parang madali lang siya. Pero ang handmade product talaga is time-consuming and of course, kailangan ng practice talaga at medyo mahirap talaga siya. So, sana ma-appreciate ninyo yung mga gumagawa ng mga handmade products. So, ayan, natapos ko na yung sliding invitations na sample print ko para sa mga clients ko. So, ayan, natapos ko na i-assemble yung mga sample prints ko para sa mga nag-avail or sa mga clients ko na nag-avail nitong layout. So, ito yung aking sky blue, yung aking dusty blue, yung aking dark blue with blush pink, and of course, yung peach. Ayan. So, sana nasundan ninyo kung gumawa din kayo ng inyong sliding invitation. So, sana ma-appreciate ninyo yung mga gumagawa talaga ng mga handmade products dahil hindi biro ang gumawa ng mga ganitong kamay lang talaga yung gumagawa. So, sana ma-appreciate ninyo. Ayan. So, kung magtataka kayo or kung nagtatanong kayo, nag-o-offer po ako ng mga printed na invitations. Ayan. So, hindi lang po layouts yung aking ino-offer. Pero kung gusto niyo na kayo ang gumawa ng inyong sliding invitations, pwede ninyo na i-purchase sa akin yung layouts na gusto ninyo and igagawan ko kayo. Pero kung gusto niyo naman na itong sliding invitations mismo na nagawa na, na-assemble na, yung gusto ninyo na i-purchase or i-avail, pwede din naman yon. I-message nyo lang ako sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassie. So, ayan, sana gustuhan ninyo yung paggawa natin ng ating sliding invitations. And sobrang gaganda nitong ating mga invitations. So, ayan, sana nagustuhan ninyo. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!